Garp at Roger laban kay Rax di Sebek mag-uumpisa na. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1164. At ang unang ang impormasyon sa spoilers sinasabing inatake at dinurog daw ni Shiki si Ganzui. Hindi nga daw malinaw kung namatay na ng tuluyan itong si Ganzui o hindi. Pero malubha raw itong sugatan. Same as Captain John. Ipapakita nga daw siya sa chapter na to na malubharing sugatan. Bunga nga ito ng ginawang atake sa kanya ni Ganzui in last chapter. Meaning yung treasure na pinag-aagawan nila Ganzui at Captain John mapupunta lahat kay Shiki. Sa sumunod na impormasyon naman habang nagtatransform daw itong si Sebek into demon meron daw siyang inadress kay Im Sama. Sinabi nga neto na ang totoong hari daw ng mundo si Davy Jones. Dadating daw ang araw na mafufulfill ang will of Davy. At dito biglang tinanong ni Sebek si Imu kung kanino daw ba ito mas takot, kay Davy Jones daw ba o kay Joy Boy. Sa information nga na to this confirms na magkaibang tao sila Joy Boy at Davy Jones, since parehas nga silang kilala ni Sebek. Nakaka-curious ngang isipin kung paanong nasabi ni Sebek na si Davy Jones ang dating hari ng mundo. So ang possible na sagot nga dito obviously na dahil sa pagpapasa ng information through generations. Hindi naman na bago to sa mundo ng One Piece. Pwede ngang itong Davy Clan may information na nanggaling sa mga ninuno nila na yung lineage nila na si Davy Jones ang kinukonsiderang hari noon ng mundo. Kung ganito nga ang sitwasyon magiging similar yung senaryo sa present time. Kumbaga kung si Luffy merong karibal na si Blackbeard at kalaban nila si Im Sama na siyang pinakamasama. Si Roger naman merong Sebek na kalaban rin nila si Imu possible ngang si Joy Boy may karibal na Davy Jones. At later on dumating lang itong si Imu para talunin itong dalawa na to. Kaya naman nakaka-excite nga kung ganito rin yung mangyayari sa hinaharap. Magkakampihan kaya itong sila Blackbeard at Luffy para patumbahin si Im Sama? Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers tuluyan na daw nag-transform itong si Sebek into demon. Sinubukan pa daw niya itong labanan pero hindi siya nagtagumpay. Later on nga, pagka-transform ni Sebek sinasabing inatake daw neto sila Big Mom, Kaido at Whitebeard. Hinagis nga daw ni Sebek si Kaido papunta sa isang bundok. Si Big Mom naman sinasabing sinipa niya, kung saan tumalsik lang rin daw ito. Samantalang si Whitebeard naman na buong puwersa daw niyang inatake sinasabing napigilan daw itong atake niya. Yes guys, nagawang pigilan ni Whitebeard si Sebek at itong laban nga daw nila nag-cause ng pagkasira ng kapaligiran ng God Valley. Bali sa scene nga na to this confirms na talagang ibang level itong lakas ni Whitebeard. In-emphasize nga yan ni Oda sa pagpigil niya kay Sebek. Nakakalungkot lang na maaaring hindi natin siya makikitang lumaban sa mga susunod pang chapters. Bakit? Dahil as stated nga kay Sengoku malinaw niyang in-emphasize na sila Garp at Roger lang daw ang nagtulungan para patumbahin itong si Sebek. Meaning at some point aalis itong si Whitebeard, which makes sense dahil alam naman natin kung ano yung relasyon nila Whitebeard at itong captain niya na si Sebek. Kumbaga isipin nyo na lang si Luffy. Hypothetically kung sakaling ang Madomi reverse siya ni Imu sa tingin nyo ba na lalabanan siya ni Zoro para patayin? Syempre hindi, since may emotional connection nga sila. Kaya naman possible nga na aalis sa God Valley itong si Whitebeard kasama itong dalawang sugatan niyang kasamahan na sila Big Mom at Kaido. At ipapaubaya niya na yung paglaban kay Sebek, kila Garp at Roger. Speaking of Garp meron na naman nga tayong nilabas na bagong batch ng oversized t-shirts. At isa nga si Garp sa mga design natin. Meron ding design itong God Valley at marami pang iba. Kung trip nyo ngang umorder ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba.
Bale, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing niligtas daw ni Kuma sila Aries at Blackbeard. Gamit nga daw itong Nikyu no Mi pinalipad niya na papalayo itong mag-ina ni Sebek. Meaning officially nang nakaligtas itong si Aries sa God Valley. At dahil dito ito na nga yung magiging kasagutan sa kung paanong nalaman ni Blackbeard na espesyal itong lineage niya. Nabanggit nga yan ni Van Agur during Egghead Island arc. Nalaman niya pala yung patungkol kay Davy Jones at sa lahi niyang Davy clan dahil sa nanay niyang si Aries. Ang magiging tanong nga lang ngayon kung buhay pa kaya sa current timeline itong si Aries? Kung oo nasaan na kaya siya? Panigurado na ikukonsidera din natin siyang legendary character dahil sa naging papel niya sa God Valley incident. Sa part naman ni Kuma may panibagong good deeds na naman nga na nailista sa resume niya. Kung iisipin nyo ang pinaka naging hero nga sa God Valley hindi sila Roger, Garp o si Sebek, bagkos mismong si Kuma. Sa dami nga ng nailigtas niyang sibilyan at mga inosenteng tao sa isla ng God Valley very commendable nga na sabihin na siya ang pinakabayani sa insidente na to. Kung matatandaan nyo hindi pa nga natuwa si Kuma sa mga ginawa niya sa God Valley. Nabanggit nga niya na mas marami pa daw sana siyang maliligtas. So ito nga yung patunay kung gaano kabuti yung puso netong si Kuma. Kaya naman itong nabanggit nga ni Vegapunk patungkol sa mahal daw ng lahat si Kuma mas malaki nga ngayon yung impact sa atin. Dahil oo nga naman, malaki ang naiambag ni Kuma sa mga tao. Ang sumunod na impormasyon naman sa spoilers ipinag-utos na ni Imu kay Sebek na patayin daw niya ang lahat ng tao sa God Valley. At dahil nga sa under na ng Dome Reverse itong si Sebek wala siyang magagawa kundi ang sundin ito. Kaya naman sa sumunod na impormasyon nga sinasabing kinausap daw ni Sebek sila Garp at Roger. Nakiusap nga daw si Sebek sa dalawang to na patayin siya ng mga ito. Bali sa information nga na to dito natin makikita kung gaano katuwid itong karakter ni Sebek. Dahil imagine guys technically nga kaaway ni Sebek itong sila Roger at Garp. Pero instead nga nahayaan lang niyang i-take over itong katawan niya ng Dome Reverse naisip pa rin neto yung kaligtasan ng ilang tao sa God Valley. Wala nga siyang pake sa sarili niyang buhay. Ang kanya lang gusto niyang malesen yung magagawa niyang damage sa mga tao sa God Valley. Kaya kudos kay Sebek na iniisip pa rin yung ibang tao hanggang sa huling buhay niya. At ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing sa pagtatapos daw ng chapter 1164 nakaset up na daw ang lahat. Mag-uumpisa na daw itong sila Garp at Roger na labanan si Rox D. Sebek. At ayan na nga yung mga information sa latest spoilers. Bali yung full chapter nga ng mga pangyayari sa chapter na to as usual. Pag-uusapan na lang natin sa mismong full chapter review natin. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. Kung sakaling natripan nyo nga itong topic natin ngayong araw na to wag na kayong mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!